Halina't ating sambahin ang Diyos na poon natin, lumuhod at manalangin sa manlilikhang butihin, siya'y poong mahabagin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinabaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyag nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. Inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa numang kailangan. Ang buhay niya'y maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Alleluia, Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo ng Syro-Phoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugod ang babae, ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, marami pong version itong ating binasang Gospel for today. Meron po ang ilan po ang ebanghelyo? May 4 na ebanghelyo. Si San Mateo at si San Lucas ay may version ng story na ito. Pero kakaiba po yung version ni Saint Mark. Bakit po? Kasi may detalye po siyang ibinigay dito. Ang sabi po rito, noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Yun pong version ni Saint Matthew at version ni Saint Luke, wala po itong detalye na ito. Pero yun pong si Saint Mark meron. At ano po ang pinakikita sa atin ito, mga kapatid? Na nakikita natin kung ano yung nararamdaman ni Jesus. Taong-tao si Jesus dito. Hindi ba, mga kapatid, tayo mga tao, minsan may mood swings din tayo. Minsan ayaw natin kumausap ng ibang tao, gusto natin tahimik lang, gusto natin lumayo muna, meron tayong mga sariling preference. At nakita po ito dito sa binasa nating ebanghelyo. Si Jesus meron din nun. Kung nanaisin niya na hindi muna humarap sa mga tao, mas gusto niya. Siguro pagod siya, siguro meron siyang iniisip, siguro meron siyang gagawing iba. Kaya ayaw muna niyang humarap sa iba. Ayaw niyang malaman na nandoon siya. Pero ano nangyari, mga kapatid? Nung meron pong lumapit na babae na nangangailangan ng tulong, hindi po niya ito tinanggihan. Ano po ang itinuturo sa atin, mga kapatid, ng Ebanghelyo sa araw na ito? Una, ang tayong lahat kamukha ng ating Panginoon, si Jesus dito bilang tao, at tayo bilang tao ay meron ding minsang mga mood swings. Meron tayong mga personal preferences. Meron tayong mga gusto. Pero kapag tumawag na ang tawag ng paglilingkod, kinakailangan we will make ourselves available. Kinakailangan na hanggat makakatulong ka, tutulong ka. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya idinahilan, yan bang yan bang nagpapagaling na yan, may dala bang merienda yan para makakain ako? Hindi niya tinanong yun. Pinagaling niya. Yan bang yan, nagpunta yan sa ganito, dumaan ba yan sa mga alagad ko? Hindi na niya tinanong. Nagpunta na siya, hinarap niya, pinagaling niya. Pangalawang bagay, mga kapatid, isa pang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo, minsan akala natin ang pagkilos ng Diyos ay marahas. Dito po sa ating Ebanghelyo, meron pong sinabi ang ating Panginoon dito sa babaeng ito. Ito pong babaeng ito ay hindi Hudyo. Siya po isang hentil. Tinuturing ng mga Hudyo na marumi, hindi dapat kausapin, hindi dapat lapitan. Ngayon po,
ano po ang ginawa ni Jesus? Ang sabi niya, kailangan munang busugin ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Pag sinabi pong yung anak ninyo parang tuta, hindi ba may insulto kayo? Pag inihambing ang isang tao sa isang hayop, it's very derogatory. Parang binababa mo, inaaba mo na ng husto itong taong ito. Pero hindi po yun ang intensyon ng ating Panginoon. Kaya ang intensyon ng ating Panginoon dito, subukin ang pananampalataya nitong babaeng ito. Talaga bang gusto mong gumaling ang anak mo? Hanggang saan ang kaya mong tiisin? At ang sabi po ng babaeng ito, totoo. Pero yung mga tuta rin po, kumakain ng mga mumong nalalagdag doon sa mga anak. Nakita ng Panginoon na hindi sumuko itong babae kahit pinasarangyan niya. Kaya sabi niya, umuwi ka na, iniwan na ng demonyo yung anak mo, magaling na. May mga pagkakataon, mga kapatid, na minsan akala natin ang pagkilos ng Diyos parang malupit. Minsan tatanungin natin, bakit pinayagan ng Diyos to? Bakit pinahintulutan niya akong mahirapan? Bakit pinahintulutan niya akong magkasakit? Bakit pinahintulutan niya akong masaktan? Pero meron pong layunin ng Diyos at kinakailangan magtiwala tayo sa layunin ito. Ang mahalaga, kinakailangan nating kumapit ng may pananampalataya. Kung tayo po'y nahihirapan, kung tayo sa tingin natin ay dumaranas ng mas maraming pagsubok, kinakailangan din nating mas lakasan ang ating pananampalataya. At yun po ang ginawa at binigay na halimbawa nitong babaeng ito sa ating ebanghelyo. Mga kapatid, ito po ang ibinibigay na karunungan sa atin ng banal na kasulatan sa araw na ito. Ito po'y ating pagnilayan at ito po'y ating isabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo na kaginhawaan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway magbuning walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Fruit of the earth and work of human hands, tis for the conference to fill the time. Blessed are you, God of all creation.
salvation for the evidence we have received, the wine of the fruit of the vine, work of human hands, this will become for us our spiritual drink. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkahit inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako.
Ang Diyos ay pasalamatan sa pag-ibig niya sa tanan, pagkait inuming tunay na may dulot kasiyahan ang sa ati kanyang bigay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang magbigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kaniyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala na nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat na kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po maunawaan natin ang ating ebanghelyo, kailangan nating balikan nung kapanahunan ni Jesus. Ang babae ay hentil. Kung niyo pong natatandaan, mga ilang linggo na po nakalilipas, nagsimula na si Jesus mangaral. Pagkatapos ni Jesus magpabinyag kay Juan, bumalik siya pero hindi nasa Nazaret, kundi sa tinatawag nating Capernaum. Kaya pagka pumunta kayo sa Holy Land, sa may gate nakalagay, Capernaum, the town of Jesus. At sa palibot ng lawa ng Genesaret, doon siya unang nangaral. At ang mga tao doon ay hindi mga kalahi ni Jesus. Ang tawag sa kanila ay mga hentil. Yung iba ang pananampalataya. Pero yung mga taong taga-Jerusalem, taga-pinanggalingan ni Jesus, sumunod sa Kanya upang laging maghanap ng pagkakamali. Laging naghahanap sila ng isang pagkakamali ni Jesus. Mga tao, no? Laging naghahanap ng pagkakamali ng ibang tao. Anyway, si Jesus ngayon ay nangangaral at naggagawa ng mga milagro. Nabalitaan ng isang babae na may anak na inaalihan ng demonyo
na naroon si Jesus. At humingi siyang, Panginoon, alisin ninyo ang demonyo sa aking anak. Anong sagot ni Jesus? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Pag sinabihan ka ng ganito, isang tuta, ay talagang napakaliit mo na. No? Napakaliit mo na. Aso ka na nga, tuta ka pa. So, napakaliit. Ibig sabihin, parang malaking insulto. At talagang napaka-humiliating pag narinig mo ito. Pero yung babae, sinabi ng babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Hindi sumuko ang babae. Kalimitan pag binabasa natin ang ebanghilyong ito, ang bahagi ng ebanghilyong ito, nakafocus tayo doon sa pananampalataya ng babae. Sapagkat sabi ni Jesus, dahil sa sinabi mo, sa ibang pagkakataon, sinasabi ni Jesus, dahil sa pananampalataya mo, ibibigay yung hinihingi mo. Itong tinatawag nating faith healing. No? Dahil sa pananampalataya mo, gumagaling ka. Yun ang kalimitan nating focus. Ngayong umaga, nais ko mag-focus doon sa hindi lang sa pananampalataya ng babae, kundi sa kanyang pagiging ina. Kanyang pagiging ina. Pag nabasa ang ebanghilyong ito, naaalaala ko kung ano ang kayang gawin ng isang ina. Lahat ay gagawin para sa kanyang anak. Lumapit kay Jesus kahit siya ay hentil. At nung insultuhin siya ni Jesus, hindi siya nagalit, bagkus lalong nagpakumbaba. Tinawag na siyang tuta, pero ang tugon niya, mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot din ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Nagpakumbaba. Yung pagpapakumbaba ay sukdulan ng gagawin ng isang tao. Ang isang tao kalimitan ay nagpapakumbaba pag wala na siyang magawa. Ito yung sinasabi sa Beatitudes. No? Mapalad kayo kung wala na kayong inaasahan kundi ang Diyos. Ito ang nangyari sa inang ito. Wala na siyang ibang aasahan. At kahit ano'y gagawin niya, kahit ang magpakumbaba, kahit siya ay isang hentil at si Jesus ay hindi hentil. Ang pinakamababang pagpapakumbaba ay ginawa ng babae alang-alang sa kanyang anak. Kaya ulit ko po, ang ating reflection ay sa mga ina. Sa mga ina. Huwag nating hindi matatawaran ang kayang gawin ng isang ina alang-alang sa kanyang anak. At dahil dito sa pagmamahal ng isang ina, hindi lang yung pananampalataya ng babae kay Jesus. Nakita din ni Jesus ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak na gagawin niya ang lahat. Kaya sabi ni Jesus, dahil sa sinabi mo yan, out of your humility, out of your helplessness, kaya mong gawin lahat para sa iyong anak. Kaya kahit ikaw ay isang hentil, ikaw ay lumalapit sa akin, kahit na ikaw ay pinagsasabihan na ng tuta, hindi ka umaalis. Bagkus lalo kang nagmamakaawa at sumasampalataya, gagaling na ang iyong anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin at ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mananampalataya,
naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang naging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon na sa buhay na ito'y walang magbunying, walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O makapangyarihang Diyos, kami aming kanlungan at lakas. Nais mo na kami maging iisang sambayanan. Maging bukas nawang aming kalooban sa pangangailangan ng iba at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagsasamahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ay may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain. Bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may alay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawang alak na ito para magiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito'y iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kami aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon.
Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay ng ibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.